nandito po yung boyfriend ko. Sige anak, papasukin mo. Sige po, Nay. Babe, balik ka na. Hello po, tita. Eto ba yung driver niya, anak? Boyfriend ko yan. Anong driver, Nay? Boyfriend mo to? Halika nga dito, anak. Ano ba yan, anak? Magbo-boyfriend ka na nga lang. Pangit pa. Nay, ano ka ba? Mayaman yan. Siguraduhin mo lang, ha? Ikaw pala yung boyfriend ng anak ko? Opo, tita. Malaki ba bahay mo? Wala po akong malaking bahay. Ganun ba? Ayaw kita sa anak ko. Nay, ano ba? Kasi sa mansion po ako nakatira. May kotse ka ba? Syempre po. Baka yung mura lang yan, ha? Lamborghini lang po. Oh, sabi ko sa inyo na mayaman yan eh. Meron po akong regalo sa inyo, tita. 1,000,000 po para sa inyo. 1,000,000? Anak, ano bang hinihintay mo? Magpakasal na kayo. Sige, Nay. Gusto ko next week may apo na ako, Trigger warning, kung takot kayo sa tahi, huwag niyong papanoorin to. So may nag-comment, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na Happy New Year everyone! Tapos na yung 2024. So, answering the question, ano po yung nasa labi niyo? Tinahi po yung labi ko. Ang ginawa pong surgery sa akin is lip reduction surgery. So, pang 5 araw na to guys, and as you can see, hindi ko na ilalapit kasi baka matakot talaga kayo. Bakit ako nagpa-lip reduction surgery? First of all, siguro lahat naman tayo may insecurity. And kung di nyo napapansin, malaki talaga naturally yung labi ko. Mas malaki yung sa taas compare sa baba. So hindi siya proportion. Actually, dapat hindi ko na siya itutuloy. Pero may isang bagay kung bakit ko siya tinuloy. And yung number 2 reason ko is palagi ko siyang nakakagat whenever na kumakain ako. So dahil nga malaki yung labi ko, marami laman sa loob. So kapag ngumunguya ako, nakakain ko siya. Ang tendency, hindi nawawala yung singaw ko. And lumalaki yung singaw ko kasi palagi ko siyang nakakagat. Imagine, hindi lang isa, hindi lang dalawa ko siya beses nakakagat, kundi siguro mga 5. Ganun kalala. So, dugong-dugo talaga. Kaya tinuloy ko na rin siya para finally mabawasan na yung laman niya sa loob at sana hindi ko na siya makagat in the future. Pero syempre, para mas maging confident na rin ako sa mga pictures. Kung nagtataka kayo kung bakit after Pasko or December 26 ako nagpa-surgery, is yun yung earliest na appointment na pwede yung doctor ko. And yun na yung ginrab ko since kailangan kong gumaling before ako bumalik sa school. Kasi di naman ako pwedeng bumalik sa school na nang ganito yung sitwasyon ng bibig ko. Paano ako magre-report, diba? Ito na ata yung sinasabi nilang New Year, New Me. So yun lang naman guys. Again, Happy New Year. Wishing you all the best in 2025. Babalik na ako sa content ko. Promise, pag gumaling na talaga to. Bye-bye. Okay, class. Welcome back! Ba't parang di kayo masaya? Paano kami magiging masaya, ma'am? 10 activities yung gagawin namin. Alam nyo, puro kayo reklamo. Konti pa nga lang yan eh. By the way, may bago tayong gagawin. Sabihin niyo sa akin kung ano yung New Year's resolution niyo. Mag-umpisa tayo kay Kyle. Ako po, ma'am? Sige, ako. Ako ba si Kyle? Ang New Year's resolution ko ay mas gagalingan ko pa sa school. Very good. Okay, next, Scarlett. Ang New Year's resolution ko ay ang wag ka jowa. Last year ko pa wini-wish kaso hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Lu, paano ka magkakajowa? Lahat na lumalapit na lalaki sa'yo, nire-reject mo. Kala mo ang ganda-ganda niya. Kung ikaw magiging jowa ko, wag na lang. Mamatay na lang ako. Tama na yan. Samantha, ikaw na. Ang New Year's resolution ko ay wala. Dahil sobrang perfect ko, no? Feeling naman neto. Ako kaya yung pinakamabait at pinakamaganda dito, no? Ang pinakamasamang ugali. Anong sabi mo? Totoo naman eh. Dapat ang New Year's resolution mo, ang maligo ka. Puro ka make-up, ang asim-asim mo naman. Ganon? Ang New Year's resolution mo dapat ay ang mag-toothbrush ka. Dahil ang baho na hininga mo, lahat ng crush mo, nata-turn off sa'yo. Kumpara naman sa'yo, be. Itsurang pa lang, nata-turn off na sila. Walang hiya ka? Manda ka sa akin pagkatapos nito. Ang New Year's resolution ko ay ang ibagsak kayong dalawa. Uy mga Mare, sorry na late ako Sorry din mga Mars, yung driver ko kasi ang tagal. Ako din na late, yung helicopter ko kasi nagpagas pa sa ere. Ikaw Mars, bakit ka na late? Yung kotse ko kasi nabangga. Dilulo ka ata, Nay. Naka-tricycle lang tayo eh. Nahimik ka. So Mars, kamusta pala kayong dalawa? Ento, kakauwi ko lang ng Amerika. Ako naman, kakagaling ko lang ng Europe tsaka Japan. Ikaw Mars, saan ka galing? Ako? Galing ako sa mall. Sa mall ka lang pumupunta? Mall sa Australia. Wow, sosyal. Mag-mall lang sa Australia pa. Sinungaling. Sa Changi ka lang pumupunta eh. Isa pa, pag di ka na nahimik dyan.
Balita ko mas yumaman kayong dalawa ngayon na. Anong ganap nyo? Hindi naman. Kakabili ko lang ng 2 bahay tsaka ng 3 bagong sasakyan. Ako naman, nagko-collect ako ng mga designer bags, designer shoes, basta designer. Eh, ikaw, Mars. Nagko-collect ako ng ginto. O, bracelet tsaka sing-sing. Ginto? Nagko-collect ka ng sama ng loob ka mo. Punyeta ka, wag mong hintayin sa loob ko sa'yo. Buti pa mag-order na tayo mga Mars. Excuse me, can I have the fettuccine Alfredo? Yung second steak with white caviar. Samahan mo na rin ng wine. Ano bang basa dito? Sige, spaghetti na lang. Steak yung sa akin, Nay, ha? Gusto daw ng steak ng anak mo, Mare. Hati na lang kami ng anak ko. Sige, spaghetti na lang daw. A few moments later. Sino pong magbabayad ng bill? Kuya waiter, ikaw na lang mamili kung sino magbabayad sa aming 3. Mayaman naman kami lahat. Si ma'am po. Ako? Ikaw magbabayad, Nay. Congrats, Mars. Magbayad ka na. Wait lang. CR lang ako, ha? Sige, Mars. Babalik pa ba yun? Alis na ako. Bahala kayo dyan. Mare, ito na pala yung anak ko. Anak niya na pala, Mare. Balita ko marunong kumanta yan, oo, Mare. Anak, kumanta ka nga. Bibigyan ka ng pera ng tita mo. Sige po, Nay. Guess there is something and there is nothing. There is nothing in between. And in my arms there is a tiny dancer watching over me. He's singing, she's a lady, and I am just a boy. He's singing, she's a lady, and I am just a line without. Oh baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. Diba, Mare? Sabi ko sa'yo magaling yan eh. Alam mo, Mars, pwede mo lang isala ito sa tawag ng tanghalian. Ito para sa'yo. Thank you po. Akin mo na to, Mare. Ako muna magtatago. Baka mawala niya pa. Sige, Mare. Okay, class! Na-miss nyo ba ako? Bumalik na si Ma'am! At dahil first meeting natin, hindi muna ako magli-lesson. Gusto nyo ba yon? Ma'am, pwede po kami kumain sa kantin? Sure! Yung mga gustong kumain, kumain na. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Basta, today lang yan ha. Next week, magli-lesson na tayo. Grabe, ang bait talaga ni Ma'am, no? True, be. Kaya favorite ko yan si Ma'am eh. Tara na, kain na tayo. Okay, class. What is the powerhouse of the cell? Scarlett? Ano ba yun? Starts with letter M. Mitochondria? Very good! Kaya mo naman pala eh. Thank you, ma'am. Class, mag-e-exam kayo ha. Dinalian ko na to para sa inyo. Lahat ng nasa lesson natin, nandito. Okay, get 1 and pass. Oo nga, ang dali lang. Makaka-perfect pa ata ako. A few moments later. Okay, time's up. Pass your papers. Wow naman, lahat kayo nakakuha ng high scores. Magaling ka kasi magturo, ma'am. Okay, class, dahil Friday ngayon, gusto ko mag-enjoy kayo sa weekends. Kaya naman, hindi ako magbibigay ng assignment. Yes, thank you, ma'am. Makakagala ako. At isa pa, class, malapit na mga anak si teacher, magli-leave muna ako ng ilang months. Ha? Habang wala ako, si Ma'am Diana muna ang papalit sa akin. Maging mabait kayo sa kanya, ha? Hi, class. Namiss niyo ba ako? At dahil first meeting natin, may surprise quiz kayo. Nandito na naman yung pet peeve ko. Hindi! Yes po, ma'am. Dok, ikaw ba yan? Anak, samahan mo ako sa doktor. Bakit, Nay? May sakit ka? Ipapacheck ko lang tong skin ko kasi, alam mo na, tumatanda na nanay mo. Akala ko naman kung ano. Hello po, Dok. Magpapacheck up sana ako. Yes po, ma'am. Dok, ikaw ba yan? Oo, ako to. Ano ba gusto mo? Para kasing ang oily ng skin ko tapos ang laki pa ng pores ko, di tamang-tama pala tong product na suot ko ngayon sa'yo. Try mo tong Glad to Glow Volcano Clay Stick. 2 to 3 times a week ko tong ginagamit kaya di na ako masyadong oily. Nabawasan din yung appearance ng mga pores ko at nag-brighten yung skin ko. Hindi din to mahirap ilagay sa hard part ng face like side ng nose at nakaka-clean din ng pores. Of course, this is FDA approved and 179 pesos lang to. The best ka talaga, Dok. Parang kailangan ko din yan, Dok. Oo, Scarlett, bagay to sa'yo. Lagyan mo buong katawan mo, Anak, malapit na akong manganak. Magkakaroon ako ng kapatid, Nay. Oo, anak, magiging kuya ka na. Nakaka-excite naman, Nay. A few moments later. Mare, musta na? Uy, Mare, buntis ka din pala? Oo, Mare. Malapit na nga akong manganak eh. Sabay pala tayo manganganak, Mare.
Siguradong mas maganda anak ko kesa sa kanya. Di ka sure. Mas maganda anak ko. Magmamana ba naman sa akin? Sakit na dyan ko. Manganganak ka na? Darling, tulungan mo ako. Anong mangyayari, darling? Manganganak na ako, darling. Manganganak ka na? O sige, ikaw ka muna doon. Sakit na dyan ko. Manganganak na din ata ako. Manganganak ka din? Oo. Hinga kayo ng malalim ha, tapos ire. Sige, malapit na. Di ko na kaya. Darling, eto na anak natin. Ang ganda ng anak ko. Ang ganda-ganda mo, anak. Ba't magkamukha anak namin? Ha? Ikaw ba tatay nun? Darling, I can explain. Mare. Walang ya kayo. Darling. Mare. Magsama kayo. Mukhang mainit na naman yung dugo niya. Palagi naman. Okay, class, bring out one sheet of yellow paper. Mag-essay kayo. Patay, yellow pad. Be, Scarlett, pengin naman ako niyan. Ayoko. Last week ka pa, ha? Ikaw na nakaubos ng yellow pad ko. Ha? Bumili ka kaya? Sorry. Class, pass your research paper. Last week pa yan. Ma'am, eto na po yung akin. Oh, Scarlett, nasa yung mga grupo mo? Tinanggal ko na po. Ha? Ba't mo kami tinanggal? Yung mga pinapasa mo, walang kwenta. Binigyan na kita ng chance, di ba? At ikaw naman, Samantha, hindi ka naman nag-send ng GC, di ba? Oh, kayong dalawa, gumawa kayo ng sarili nyo research, ha? Bes, paano na tayo niyan? Pinapainit niya talaga dugo ko Bakit kaya palagi mainit yung dugo ni Scarlett? Baka mabigat lang yung pinagdadaanan niya, be. Miss, sorry. Okay ka lang? Ano ba yan? Kasi tumitingin sa dinadaanan, eh. Bes, tignan mo. Bulag ka ba, ha? Kita mong dumadaan ako dito tapos babanggain mo ako? Wow, maldita ka. Kala mo di kita papatulan. Oh, bakit? Porket cute ka. Porket type kita? Ayun, love life lang pala kailangan niya. Nakakakilig sila, bes. Type niya daw ako. Nakakainis, ba't ko ba nasabi yun? Anak, nakita mo ba yung cellphone ng tatay mo? Nilagay ko dun sa loob ng kabaong niya bago siya ilibing. Ba't mo naman ginawa yun, anak? May mga importante laman doon. Baka sakaling buhay pa siya para matawagan niya ako. Ay, Diyos ko talaga tong batang to. Patawag si tatay. Nay, kailangan natin pumunta sa sementeryo. Tumawag sa akin si tatay. Anak, pwede ba? Wala akong oras makipagbiruan sa'yo. Marami pa ako tatapusin trabaho. Pero nay, Pag di ka pa tumigil, kukunin ko yung cellphone mo. tay, sumagot ka. Alam kong buhay ka. Sa lahat ng pwede kong makita, ikaw pa talaga. Jessica, tinatawagan ko lang tatay ko. Nababaliw ko na talaga, no? Patay na tatay mo, di ba? Baliw. Hindi, buhay siya. Ito tandaan mo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kabaliwan mo, susunod ka na sa tatay mo. Sinabihan akong baliw ni Jessica tapos sinaktan niya ako. Totoo naman, di ba? Nabuhay ka. Anak, nabalitaan mo na ba? Ha? Ang alin, Nay? Patay na si Jessica. Natagpuan siyang walang buhay dyan sa may ilog. Ano? Ay, Diyos ko, kawawang bata. Tay, sumagot ka na please. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Ano? Eh siya nga to nang away sa akin eh. Ikaw ang huli niyang kasama. Tandaan mo to. Isusunod kita sa tatay mo. Tay, hindi ko na alam gagawin ko. Sinisisi ako ng nanay ni Jessica sa pagkamatay ng anak niya. Natatakot ako. Anak, yung nanay ni Jessica. Oh, bakit, Nay? Pinatay daw. Binitin sa may puno. Ano? Nakakatakot na dito sa barangay natin, anak. Sinong pumapatay sa kanila? Nay, may tao. Sino po sila? Magandang araw po. Ako po si Detective Jason. Ako ang may hawak sa investigation case sa pagkamatay ni Cheska at ng kanyang nanay. Bakit kayo nandito? Dahil dito. Nay, ikaw pumatay sa kanila? Oo, anak. Narinig ko lahat ng mga sumbong mo sa tatay mo. Cellphone ni tatay. Pinangako ko sa tatay mo bago siya mamatay na poprotektahan kita kahit makapatay man ako ng tao. Sumama ka sa akin, ma'am, para ma-interview ka namin. Tandaan mo to, anak. Kahit nasa kulungan ako,
poprotektahan kita. Tumawag ka lang.